Oh God, thanks God. At eto, punta na naman tayo ng town. Ganun talaga buhay parang life. Ay, apo. Bali, ayan yung sasakyan natin. Ako pala, yung ferry na yan papuntang town. Kaya, yun, ingat-ingat na lang tayo lagi. At alagaan ang ating kalusugan. Huwag nating pababayaan. Kaya payong kapatid, hanggat malakas, magpalakas. Para hindi tayo pabalik-balik ng hospital. Kaya alagaan natin ang ating kalusugan. Yan ang puhunan natin dito sa may abroad, dahil wala tayong ibang malalapitan kundi ikaw at Milang. Malapit na tayo sa aking pagsasakyan na ferry. At dahil nga po magpa-follow up check up ako, kaya babalik nga po ako ng town na paulit-ulit. Pero this time sa ibang clinic naman po or hospital. Dahil nagsabi nga po ako dun sa kasama ko, hindi ko po masyado naunawaan yung sinabi ng doktor na unang nag-check up sa akin. Gusto ko kasi mapaliwanagan ako at ma-explain ko rin sa kanya lahat ng aking nararamdaman. Kaya dito niya nga po ako sinuggest sa may Pilipino po na doktor sa may Peebles po na hospital. Kaya nga po pagdating ko rito, CR po agad ang hinanap ko. Kasi nga nasi-CR na talaga ako dyan, di ko mapigilan. Dahil nga kung magdumi ko sa isang araw, 3 times a day. Kaya pagdating ko dyan, ayun, nagbawas agad ako. At ayos at success naman po. Pasintabi na po sa inyo sa kumakain po dyan. At after ko nga pong magbanyo, nagtanong na po ako kung saan po ang pinaka Dr. Tan po, yung Pilipino. Kaya tinuro po ako dito sa front desk kung saan siya naka-duty. Andun daw sa may old na hospital. Kaya naman po nung tinuro sa akin ng security guard, ay diretso na po ako doon para po makapagpa-check up doon po kay Dr. Tan na Pinoy. Okay naman po kasi yung doktor na pinagpa-check up ko nung una. Kaya lang po, marami po kasi kung tanong at saka yung hindi ko po naipaliwanag yung mga nararamdaman ko ng maayos Kaya kung mas maganda nga po sana kung may Pilipinong doktor, at ito nga po ang nirecommend sa akin ng aking kasamaan. Kaya nga po nandito ako. At pagdating ko nga po dito, tinuro na po sa akin yung daan. Mali pa nga po yung dinaanan ko dahil nga po dito sa likod ang dinaanan ko. Ano pala ito, nire-repair pa. Ang daan pala na to sa harap. At ganun pa man ginaid po ako ng staff po. At tinuro ako dun sa front desk. At pagdating ko nga po dun sabi niya sa akin, mag-register muna ako dun sa pinaka-administrator. Dahil nga po hahanapan ako ng NHI tsaka NSB po para mag-sign po ng form. Isa po kasi sa mga requirements po yun pagka po dito po kayo sa BBI. Kaya pag dating ko nga po doon, naghintay lang po ako saglit para matawag at para makapag-sign po ng mga form na gagamitin po. At yun nga po ang bibigay sa akin ng doktor. At pagdating ko nga po sa loob, chinek up po ulit ang aking BP, height at saka po yung kung ano ang nararamdaman ko at kung sino yung doktor na aking pupuntahan. At nang ipinaliwanag ko nga sa nurse na kung sino yung doktor kung gustong mag-check up sa akin, si Dr. Tan ako yung Pilipino. Para ako mas maintindihan ko lahat ng sasabihin ko at lahat ng aking nararamdaman masabi ko rin po sa kanya para mas maliwanag po sa akin. Dahil nag-check up na rin ako sa may kabilang hospital. Yun ang sabi ko sa may nurse. Ayun, naintindihan naman niya, kaya sabi niya maghintay lang po ako saglit. Kaya ayun, nung ako na po natawag at chinek up ni Doc, naliwanagan na po ako kung ano ang resulta ko at kung ano yung mga diagnose ng aking nararamdaman. Iba talaga pagka Pilipino din yung doktor maunawaan mo lahat ng sinabi at in-explain niya nga sa akin kung ano ang mga nararamdaman ko at kung ano ang ibig sabihin ng thyroid. At yun nga ang sinabi sa akin ni Doc nung binasa niya yung resulta ng aking medical. Meron akong hypothyroidism at saka insomnia, kaya hindi raw ako nakakapagkatulog. Kaya niresetahan niya po ako ng panibagong gamot. At mura nga lang po ang binayaran ko dito dahil meron na po akong pinaka-security or NSI at SSB kung tawagin po dito sa atin yun PhilHealth at SSS po. At pagkatapos nga po ng check-up ko, nakain na nga po ako sa may kantin nila. Ang mura nga ng pagkain nila rito sa halagang $10 lang halos kalahating chicken manok at may kasama pang gulay at brown rice. Kaya solve ka rito. Nabigla nga yung katawan ko nung kumain ako na to. Yung tiyan po yun dahil parang hindi bumababa yung tiyan yung kinain ko.
dahil nga po nung pagkakain ko na to parang na bunsol yung aking tiyan at hindi nga po ako makakilos dahil nga po nabigla nga po dahil sa pagkain ko nga po ng marami po na to. Halos hindi nga po ako makahinga pagkatapos kong kumain na to. Ewan ko ba, kaapura ko siguro dahil pagkatapos ko nga pong kumain, mayroon ba akong pupuntahan. Magpapail po ako ng sick leave dito sa SSSB po. So yun lang, God bless everyone. See you in my next vlog. God is good all the time. Alright.